Maayong adlaw sa iyo nga tanan. So adi nagtatahi ako sa akong pajama kay medyo halaba siya. So out na kami sa trabaho, pagsuot ko ng pajama ko parang siya mahaba kaya tinahi ko muna. Tinahi ko yung dulo niya para mag-eksakto lang kung anong height ko. Pasensya sa height, no? At pasensya na rin sa boses ko po. Dahil medyo makati rin po yung lalamunan ko at parang uubuhin. Kaya uunahan na natin ng tubig. So habang nagtatahi po ako, biglang pumasok yung dalawang naming kasama sa kwarto. Itong mahirap pag may kasama kang ibang lahi. So ikwento ko sa inyo kung anong nangyari nung nagtatahi ako at saka nung gabi na yan. Hindi ko na rin sila binidyohan para hindi na rin sila magalit sa akin. So ito, pumasok na silang dalawa. Pagpasok nila, nag-uusap sila. Yung normal lang na pag-uusap nila, ganun lang naman silang dalawa pag pumapasok. Una, hinayaan ko lang muna silang mag-usap. Nakikinig lang ako, nagmamasid lang ako sa paligid. Tapos minsan nagkukwento kami ni ate, minsan may sasabihin si ate, kaya tumitingin ako kay ate. Tapos yung isang kasama niya, biglang nagbukas ng cabinet niya. Bigla niyang linabas yung mga gamit niya sa loob ng cabinet niya, kinalkal niya lahat. Akala ko, magtutupi lang siya o maglilinis lang siya ng cabinet niya. Tapos, habang nagkakalkal siya ng mga gamit niya, bigla siyang may sinabi na, sino yung may nagnakaw? Parang doon ako parang tumaas bigla yung tenga ko. Sino yung magnanakaw? Yung parang ganun yung pagkakasabi niya. Pero hindi ko muna pinansin kasi akala ko ba nagjo-joke lang siya. Kasi minsan sa kwarto namin nagjo-joke-joke kami lahat ng mga ganun. Pero yung point na yan, biglang tumaas yung tenga ko kasi sa sinabi niya. So sa point na to, pinasa niya sa akin yung sabon niya. Yan daw yung nawawala niyang sabon. Ganyan daw yung nawawala niyang sabon. Kasi yung sabon daw niya yun, 3. Isa pa lang daw yung nagagamit niya. Tapos nilagay daw niya dun sa, sa cabinet niya. Nawawala daw. Yan daw yung nawawala. Pinakita niya sa akin. Tsaka inamoy ko naman siya. Iba yung amoy niya. At tsaka hindi po kami para-parehas ng sabon. Bawat isa sa amin, magkakaiba po kami ng sabon. Lalo na po ako kasi hindi ako mahilig gumamit sa mga ganyang sabon. Mas komportable po ako sa sabon lang na yung normal lang na ginagamit kong sabon. So, pinakita niya sa akin yung sabon na yan. Sabi niya, ganyan daw yung nawawala niyang sabon. Yung isa pa daw niya na sabon, yan daw ang nawawala. Kaya nagtatanong siya, sino daw yung magnanakaw? Kasi nawawalan daw siya ng sabon. Punto na to, parang medyo na ako, yung parang na ako sa sinasabi niya na kung sino yung nagnakaw. Kasi paano na daw kung pera pa yung mawala sa kanya? Ano pa daw yung mahahabol niya? Tinanong ko siya kasi yung cabinet niya may susi naman. Hindi naman basta-basta mabubuksan pag walang susi. Tinanong ko siya kung nasaan lagi yung susi niya. Ang sabi naman niya, araw-araw daw niyang dala. Sabi ko, araw-araw mo palang dala, paano mawawala yung sabon mo? Baka sabi ko nakalimutan mo lang kung saan mo linagay yung sabon mo. Sagot lang niya sa akin, hindi daw kasi pag bilhin daw nila nung araw na yun, nilagay daw niya dun sa cabinet, nilagay daw niya pati yung plastic. Ngayon daw, hinahanap niya, wala. Isa lang daw yung nagamit niya. Ito pa naman yung pinakamahirap, yung pagbibintangan kayo sa loob ng isang kwarto, tapos may nawala na gamit, tapos pagbibintangan kayo nung wala naman kayong pruweba. Kaya sabi ko sa kanya, para hindi ka mahirapan, halugugin ang lahat ng kwarto ko dahil lang sa sabon na yan. Walang problema, cabinet namin, durabox namin, buksan niya, walang problema. Kasi ang dami niyang sinasabi, lagi niyang sinasabi, may magnanakaw. Parang natutulirit na yung tenga ko, parang gusto ko nang tanggalin din yung tenga ko para hindi ko na marinig yung sinasabi niya. Kasi habang nagliligpit siya, inaano niya yung sinasabi niya, Minu Harami, yung parang ganun, parang inaano niya yung pagnanakaw kung sino man nagnakaw ng sabon niya. Ano yun yung sabon niya? Gold na nakawin namin? Ibebenta namin? Nung pag ninakaw namin, makauwi kami agad ng Pilipinas? Parang ganun. At hindi man sa paninira sa kanya. Siya lang yung naging kasama namin dyan na panay reklamo. Kunting kibot lang ng mga katulong dyan sa kwarto, sumbong agad doon sa baba. Tapos kami ang pagagalitan. Kunting lang, siya lang yung panay reklamo. Madalas mawalan ng mga gamit, madalas mawalan ng lotion, yung parang gano'n. Tapos kunting lang ng mga kumot niya, magagalit siya. Yung parang bawal hawakan kung ano yung pag-aari niya. Okay naman yung hindi mo hahawakan yung mga gamit niya, okay yun, kasi gamit niya yun, natural, magagalit siya. Pero iisang kwarto lang kami, hindi naman sinasabi namin na bawat isa sa amin may iba-ibang kwarto. Iisa lang kami, dapat makipag-ano siya sa amin, yung parang
communicate ba, parang gano'n. Yung hindi kasi siya parang gusto niya yung kwarto na yun sa kanya lang, eh. Minsan inilalak pa niya yung ano, yung kwarto. Akala mo sa kanya yung kwarto, iisa lang naman ang susi, hindi lahat ng katulong may susi. Dito sa punto na 'to, parang nairita na talaga ako sa sinasabi niya. Kaya sabi ko sa kanya, yung susi araw-araw mong dala. Tapos magtatanong ka kung nasaan ang sabon mo. Sagot niya sa akin, alam niyo kung ano, sabi niya, sa umaga dala daw niya yung susi, nasa ano daw niya, nasa bulsa daw niya. Pero pag gabi daw, nandito na siya sa kwarto, nandun lang daw yun sa cabinet niya. Eh sabi ko sa kanya, ano yun, lahat tayo nandito, tapos pagtulog na, bubuksan yung cabinet mo ng dahan-dahan, tapos kukunin namin yung gamit mo, yung sabon mo, kukunin namin. Ganun ba yun? Pero ang pinagtatakahan ko kasi sabi ng kasama niya, nakita niya siguro, tinago lang niya. Kasi yung kasama niya kasi, parehas naman kasi sila, para sila ng lengguwahe. Yung cabinet nila, magkatapat lang. Mag-ano lang, magkatabi lang. Tapos, sabi nung isa, nakita niya siguro, hindi lang niya sinabi na nakita na niya. Ang pinagtakahan ko kasi nung sinabi niya, wala na, wag mo nang pansinin yun, sabi niya sa akin, wag mo nang pansinin yun, sabi niya. Hindi ako mapakali kasi parang pinagbibintangan niya kami eh. Kami ni ate, pinagbibintangan niya kami ni ate na sinong nagkuha. Kasi si ate Latsmi hindi niya sinasabihan eh. Kaming dalawa lang eh. Si ate may kausap eh. Ako wala. Ako wala, nagbi-video lang. Tapos nagkataon lang na nagbi-video ako tapos nagtatahi. Bigla siyang nagsasabi na may magnanakaw. Parang nairita ako. Sabi ko hindi pwede na pagbibintangan kami kasi kami yung nauna sa kwarto. At saka kahit naman mauna kami sa kwarto, dala-dala niya lagi ang susi. Ito na ako nakapagsabi sa kanya na kung gusto mo makita yung sabon mo, lahat ng cabinet kalkalin mo. Hanapin mo dito sa kwarto na to. Walang problema kasi sabon mo yung nawawala. Pero sabi ko, wag naman kasi kasi yung susi na sa'yo. Paano yun? Paano mawawala? Kasi yung susi na sa'yo, araw-araw na sa'yo yung susi. Paano mawawala ang sabon mo? Kasi gabi lang daw nandoon. Paulit-ulit niya sinasabi, gabi lang daw nandoon yung susi. Sabi ko, paano yung pagtulog na tayong lahat, dadahan-dahanin namin yung cabinet mo bubuksan para dun lang sa sabon na yun? Ano yung sabon niya? Makakabili ba yun ng isang country? Para lang isusi niya talaga? Diyos mio, oy. Sakit sa ulo, na-stress ako. Kaya biniro ko yung isa niyang kasama. Sabi ko, ikaw baka may alam ka. Pero siya, umiling lang siya. Umiling lang siya sa akin. Tapos, yung isa naman, nagpunta na ng CR. Doon na. Sabi ko, sa tagal dito nila ate, wala naman nawawala, hindi naman nawawala ng pera. Ang kinakainisin ko pa na sinabi niya, okay lang daw sabon ang mawala, wag lang daw pera. Sabi ko, sino magnanakaw ng pera? Kaya nga nagtatrabaho kasi para gustong magkapera. Sabi ko, hindi kailangan magnakaw. Kasi pare-parehas tayo dito mamamatay kung magnanakaw tayo. Nakakainis lang kasi panay bentang. Yung parang naiirita ka na lagi sa sinasabi niya. Pero siya lang naman yung panay reklamo. Siya lang yung palaging nagsasabi na may ganito, may ganito. Pumunta ka lang ng kwarto na may dala kang bata. Akala mo pag-aari na niya yung kwarto. Nakakainis. Magtambay lang konti sa kwarto, ang dami niyang sinasabi. Pero pag siya ang nagtambay sa kwarto, matulog ng 3 oras, 5 oras, walang magrereklamo sa kanya. Pero pag ang isa ang natulog, ang dami niyang sinasabi, nasa taas, natutulog lang, walang ginagawa. Pero pag siya, marami daw siyang sakit. Araw-araw may sakit. Araw-araw may masakit sa katawan, kung hindi masakit ang katawan, masakit ang ulo, kung hindi masakit ang ulo, may lagnat, parang gano'n.